Believe it or not, may mga kalsada talagang hindi mo aakalaing totoo. Sa videong ito, panoorin natin ang mga kakaibang kalsada mula sa mga makabagong istruktura, mga pang world class na disenyo hanggang sa pinakadelikadong kalsada sa buong mundo na hindi na dapat ginagamit pa. Pero bago natin simulan, inaanyayahan kita na i-like ang ating video dahil malaking tulong po yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Tara, simulan na natin. Pang world class na disenyo ang konsepto ng kalsadang to sa Netherlands. Imagine, pag tumingala ka, makikita mo ang mga barko na animoy lumulutang sa himpapawid. Sa ilang saglit, aakalain mong nasa fantasy world ka. Ayan nga ang construction marvel na ginawa ng mga inhinyero ng Netherlands. Pinangalanan nila itong Aqueduct Belomir o mas kilala sa tawag na Disappearing Bridge. Underpass ang naging solusyon ng kanilang lokal na pamahalaan upang maiwasan ang traffic congestion sa pantalan ng mga barko. Ang kalsada ay kumukonekta sa pagitan ng mainland papunta sa kanilang probinsya. Ginastusan ito ng kanilang gobyerno ng $61 million o 3.4 billion pesos. Sinimulan itong gawin noong 1998 at natapos noong 2002. Isang makabagong konstruksyon na talaga namang kahanga-hanga. Sa unang tingin, tila stairway to heaven ang konsepto ng kalsadang to sa Japan. Para bang diretso langit ang lahat ng sasakyang dadaan dito. Okay. Ang kalsadang to ay pinangalan ng Eshima Ohashi. Mas kilala to sa tawag na roller coaster bridge. Base sa datos, ang kalsadang to sa Japan ay ang pinakamatarik na kalsada sa buong mundo. Ang haba ng tulay ay aabot sa 1.7 km na itayo noong 2004. Ayon sa mga dumadaan dito, matarik daw talaga ang tulay na to. Nakakaba, quite challenging. Once nalagpasan nila ang tulay, para ba silang biniyayaan ng pangalawang buhay? Isang kakaibang kalsada ang matatagpuan sa Shiziguan, China. Kilala ito bilang floating bridge. Baligtad dito, sa halip na seatbelt, life jacket ang dapat mong ihanda. Dahil konting pagkakamali mo lang, pagsisisihan mo na to habang buhay. Hindi pinahihintulutan dumaan dito ang sasakyan na lalagpas sa 2.8 tons ang bigat. For safety, 30 km per hour lang ang pinahihintulutang bilis ng sasakyan. Ngunit minsan, sadyang hindi maiwasan ang aksidente dahil na rin sa madulas na sahig at kakulangan ng safety precaution ng lugar. Kaya yan, sumisisid sa ilog ang kanilang sasakyan na parang submarine. Base sa mga nakaranas dumaan dito, bukod tangi at para bang lumulutang ang kanilang sasakyan sa ilog sa tuwing dadaan sila sa floating bridge na to. Mapunta tayo sa tinaguriang Death Road at nangunguna sa deadliest road sa buong mundo. Ayan ang Camino del Muerte na matatagpuan sa bansang Bolivia. Hindi pulido ang kalsada dito, mabuhangin na may kasamang maliliit na bato, matarik. Hindi pwedeng dumaan ang mahihinang nilalang sa kalsadang to dahil sa manipis na daan at matarik na bangin. Ano sa tingin nyo? Uubra kaya ang mga riders ng Marilake sa Death Road ng Bolivia? Walang duwag sa ating lahi, matatakang tayong lahat. Sa unang tingin, parang normal lang ang kalsada na to na matatagpuan sa Copenhagen, Denmark. Tinatawag nila ito bilang Kissing Bridge dahil sa espesyal nitong katangian. Ito lang ang bukod tanging kalsada na nahati at umikot upang magbigay daan sa mga daadaang barko. Pinagawa ang tulay upang magsilbing bike lane ng mga siklista upang payabungin ang kultura sa paggamit ng bisikleta sa bansang Denmark. Kung namangha ka dyan, mas mamangha ka dito sa Millennium Bridge ng United Kingdom, ang kauna-unahang tilted bridge sa buong mundo. Ang bridge ay umaangat upang magbigay daan sa mga dadaang barko. Kadalasan ay dito isinasagawa ang mga daredevil stunt ng mga magagaling na siklista. Oh no!
Nagkakahalaga ang tulay na to ng 18.2 million pounds sterling o 1.3 billion pesos. Ang Millennium Bridge ay humakot ng samut-saring parangal pagdating sa structural engineering. Hindi pwedeng tumirik ang sasakyan ng sino mang tatawid sa kalsadang to sa Australia dahil sa gilid naghihintay ang mga gutom na buwaya na nag-aabang upang gawing tanghalian ang sino mang lalabas ng kanilang sasakyan. Anak ka ng pu. Hindi pwedeng pakampante sa kalsadang to dahil sa gilid matyagang naghihintay ang mga buwaya para sa kanilang mainit na tanghalian. Okay. Kung naghahanap ka ng tunay na hamon sa pagmamaneho, isang thrill na magpapatayo ng iyong balahibo, kilalanin ang isa sa pinakamapanganib na tulay sa mundo, ang Vitim Bridge sa Siberia. Isipin mo to, isang makitid na tulay gawa sa lumang kahoy na unti-unting nabubulok. Walang harang, walang second chance. Kapag pinasok mo to, wala nang atrasan. Bawal ang kabado dahil isang maling galaw lang, maaaring mahulog ka sa ilog. Are you accusing my takutation? Dito, hindi sapat ang pagiging bihasa sa pagmamaneho. Kailangan mo ng matinding tapang. Sa bansang France, isang kalsada ang lulubog lilitaw. Dumidepende ang mga sasakyang dumadaan dito sa daloy ng dagat kung high tide ba o low tide. How many islands? High tide or low tide? Kilala ang kalsada sa tawag na Passage de Gois na may haba na aabot sa 4.2 km. Sa isang buong araw, 2 beses nagpapakita ang kalsada. Sa oras na magpakita ang lulubog lilitaw na kalsada, agad itong susuungin ng mga bumabiyahe. Minsan, hindi maiwasang may sasakyang mabalahaw habang binabaybay ang ruta. Naipit sila sa kalagitnaan ng dagat. Sa kabila ng panganib, pinipili pa rin ng ilan dumaan dito dahil mas mabilis itong ruta na kumukonekta sa 2 isla ng France. Well, kung sa Pilipinas, hindi yan sasantuhin ng ating magagaling na bus driver. Base sa datos, ang Halsema Road sa pagitan ng Baguio papuntang Sagada ang pinakamapanganib na kalsada sa Pilipinas. Kahit gaano pa ito kadelikado, patuloy pa rin itong binabaybay ng mga dayuhan at ating mga kababayan. Bantang panganib, yung paglaglag ng mga bato, yung mga landslide, no? Isa sa kanilang dahilan ay upang matintahan ng Pilipina legendary artist na si Apo Wangod, ang oldest tattoo artist sa buong mundo. Yung sakit niya masarap eh. Totoo? Oo. Base sa website ng gate.net, 185 ang aksidenteng na itatala taon-taon sa Killer Road ng Pilipinas. Hindi pa kasama sa bilang na yan ang mga minor accident na hindi nare-report sa presinto. Ayon sa mga eksperto, ang pakurbadang daan, matarik, mahamog at masamang kondisyon ng kalsada ang isa sa dahilan ng mga aksidente. Kakayanin mo bang sumakay sa tren na to sa Myanmar? Pinangalanan itong Gothic Viaduct, ang one of the world's most scariest railway. Naipatayo ito noong 1901, kapanahunan pa ni Kopong Kopong. Mapagsa hanggang ngayon, ginagamit pa rin ito ng mga taga Myanmar. Dahil sa katandaan, ang mga bakal nito ay kinakalawang na. Ang riles ay may habang 689 meter at may taas na 102 meter above the ground. Sobrang bagal ito. Ito'y upang maiwasan ang aksidente. Mas okay na siguro sumakay dito kaysa sa tren ng Japan. Ikaw, saan mo pipiliing sumakay? Sa kakarag-karag na tren ng Myanmar o sa bullet train ng Japan?
Sikat ang Maeklong Market sa Thailand dahil sa kakaiba nitong sistema. Nagtayo ang mga lokal na residente ng palengke sa mismong daanan ng tren. Sa sahig, nakalatag ang paninda ng mga tindero. Sa tuwing dadaan ng tren, sinasalansan ng mga tindero ang kanilang paninda at trapal upang magbigay daan sa paparating na tren. Pagkalagpas ng tren, balik negosyo ang magagaling na tindero na para bang walang nangyari. Ang Millau Viaduct na matatagpuan sa France ang pinakamataas na tulay sa buong mundo. Ang mga poste nito ay may taas na 1,125 feet, mas mataas pa sa Eiffel Tower. Base sa mga nakapagmaneho na sa lugar, para bang lumulutang sila sa ere. Feeling nila ay nagmamaneho sila sa alapaap dahil sa sobrang taas ng kalsada at nakakamanghang tanawin ng lugar. Kung malala ang trapiko sa EDSA, wala yang sinabi sa traffic congestion ng bansang Vietnam. Buhol-buhol ang traffic, inat ka ba ng jeep? Dito, hindi uso ang traffic light, walang patakaran sa kalsada, labo-labo at talaga namang nakakahilo. Ang lugar ay tila isang bangungot sa mga driver. Pero sa kabila ng lahat ng yan, walang nag-aaway-away. Miski na sila'y nagsisiksikan sa isang kalsada, hindi sila nagkakabanggaan. Zero fatality rate. Maliit ang tsansa ng aksidente. Ayon sa mga eksperto, mababa ang tsansa ng aksidente dahil mas alerto ang isip ng mga tao sa paligid. Kulang ang mga driver dito at walang personalan. Tigas ka ba? Pasensya ka. O yun. Cool ka na, problema ay lilipas na lahat. Dito, sa kalsadang to, hindi mo magagawang magpakakul. Talaga namang iinit ang ulo mo sa 50 road lane ng China. Maraming ang naniniwala na ang pagpapalapad ng kalsada ay malaking tulong upang mabawasan ang trapiko. Ngunit hindi yan uso sa 50 road lane ng China, one of the most busiest road in the world. Sa kabila ng malapad na kalsada, naiipit pa rin sa traffic ang mga biyahero dito dahil sa sobrang dami ng sasakyan. Tila isang bangungot sa mga driver ang kalsadang to sa tuwing sasapit ang holiday at weekends. Unang tingin pa lang, may hilo ka na sa zigzag road na to na may habang 75 km. Meron itong 600 kurbada, paliko-liko at ang pagbiyahe dito ay aabot ng 4 na oras. Matatagpuan ang kalsadang to sa China, ginawa noong 2019 para magsilbing daanan ng mga magsasaka papuntang kabundukan. Sa Thailand, isang dating minahan ang ginawang kalsada na may kahangahangang haba na aabot sa 50 kilometro. Kapag pumasok ka ng hindi kabisado ang daan, maaaring abutin ka ng isang buong araw bago makalabas. Dahil dito, mahigpit na ipinapayo ng lokal na pamahalaan na kumuha ng tour guide bago tahakin ang misteryosong daanang ito. Dahil sa malamig na klima, isang kahangahangang konstruksyon ang ipinamalas ng mga Hapon. Gumawa sila ng kalsada sa kalagitnaan na nagyeyelong lugar ng Nagano, Japan. Ang mga pader ng kalsada ay nababalot ng yelo. Tunay na kahanga-hanga ang kalsada papunta sa taas ng bundok ng Mount Tiananmen ng China. Para sa mga turistang mahilig sa adventure at thrill, nagmamaneho sila pataas ng bundok na aabot ng 6 na oras ang biyahe.
Sa isang maliit na komunidad ng China, isinilang ang isang pangarap. Pangarap na magkaroon ng daan na magdadala ng pagbabago sa kanilang komunidad. Isang daan na mag-uugnay sa kanila sa mga kalapit na bayan at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Sa kagustuhang magkaroon ng daan, gumawa ang mga lokal na residente ng Goliang China ng kalsada. Sa loob ng 5 taon, nagtulong-tulong ang kanilang komunidad upang maisakatuparan ang kanilang pangarap, ang makagawa ng kalsada na lalagpas sa 1 kilometro ang haba. Dahil sa pagsusumikap ng mga residente, natapos nila ito at naging instant tourist destination ang kanilang bayan. Para sa mga turista, hindi lamang ito basta kalsada. Ito ay simbolo ng determinasyon at paniniwalang kayang baguhin ni naman ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pagsusumikap. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutang pindutin ang like button. Ikaw, kakayanin mo bang dumaan sa mga kalsadang to? I-comment lang yan sa ating comment section. Binabasa natin lahat yan. Salamat sa panonood at kita-kits sa ating susunod na upload.